Good news mga kapuso! Malapit na ang Pasko! Kaya naman kanya-kanyang diskarte na para makapag-Christmas shopping. Pero ang bad news, kasabay nito, kaliwat ka ng kaso rin ng nakawan o shoplifting ang napapabalita sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Biktima raw ng laganap na shoplifting ngayon ang liquor store owner na si Jazz. Nangyari yung insidente nung November 20. Kuha sa CCTV ang dalawang lalaki na nagpapanggap na customer at bibili kunwari ng alak. Ginagawa nila kami na magiging busy para mapusulitan nila yung alak na nasa shelves. Sabi nila magbayad na, magbilang ng pera kunyari. Ang pera na yun, sabi niya kulang daw. So, lalabas daw muna sila. Nagtanong pa kung may bank daw, mag-withdraw daw muna sila sa bank. Ang alak na ipinuslit sa tabi, dito na inabot daw sa isa pa nilang kasabwat na nag-aabang na sa labas. Kasalukuyan daw na nakikipag-ugnayan si Jazz sa kanilang barangay at pulisya para mahuli ang mga magnanakaw sa kanyang tindahan. Grabe nanginginig ako. Hindi ko alam kung natatakot ako or nagagalit ako kasi yun nga, bakit hindi namin sila naramdaman? Ang negosyo raw niya kasi na ito, ang isa sa tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang namayapang asawa. Nag-sacrifice kami para lang mai-put up namin yung business na to. Wala kaming kalaban-laban. Kumbaga kami lang din yun yung mga tao na gusto talaga na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ang ganitong mga pangyayari, talaga nga namang nakababahala. Pero paano kung ikaw ang makasaksi ng ganitong eksena? Isusumbong mo ba ang kawatan? O iintindihin ang kanyang dahilan? Yan ang susubukan natin sa ating Good News Experiment. Sa isang grocery store, ang ating unang kasabwat, magpapanggap na shoplifter, na siya namang mahuhuli ng ating ikalawang kasabwat na magpapanggap na store manager. Hoy, anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka, no? Shoplifted ka. Pero ang magiging depensa ng ating kasabwat na shoplifter, Para lang po sa anak ko. Wala po kasi makain yung mga anak ko. lights, camera, drama. Habang kunwaring palihim na naglalagay ng mga item ang ating kasabwat sa kanyang bag, ang kanila sanang target na makakakita ng pagnanakaw, Ay, miss. Ano yung ginagawa mo? Tayo nakita mo siya? May hindi kumibo sa eksena. Nagnanakaw ka, no? Pero, ang ale sa kabilang dulo ng tindahan, napatigil sa pamimili at nakialam na. Hindi ko nakita siya, pero nakita ko. Isipin mo na lang. Halika dito. Halika. Kailangan mo papalis. Halika dito. Bago pa magkabaranggayan, social experiment lang po. We're doing a social experiment po. From Goodness. Ang mga talent po namin sila. Yun po yung camera po namin, ma'am. Medyo naawa din ako sa bata. Siguro, kaya minsan, kaya niya lang nagawa yun kasi nga, siyempre, nakulangan din. Baka wala talagang pera or hanap buhay yung asawa niya. Kasi sabi niya, pagkain daw sa anak. Pero siyempre mali yun. Siyempre mali yun. Pwede din or kausapin or isoli na lang yung binigay. Salamat po sa inyong opinyon. Inulit namin ang eksena. Sa pagkakataon kaya na ito, may matinding diskusyon na. Ay, miss. Ano yan? Bakit ka naglalagay ng mga paninda sa bulsa mo? Nakita, naglalagay po siya, di ba? Ayan, oh. O, ang dami na, oh. Ano yan? Nagnanakaw ka, no? Asan ang resibo mo? Kung binili mo yan. Sumali ginagawa mo, may tsura ka pa. Halika dito! Para hindi ka pa marisan. Ay! Halika! Nagnanakaw ka eh! Opo! Opo! Wawa po kayo.
Pati ang isang namimili, sumali na rin. Halika, daling ko po sa guard muna saglit, ate. Halika, Kuya Guard. Mga kapuso, wala pong sakitan na nagaganap. Social experiment po ito from GMA. Akala ko pa totoo. Para hindi ka pa marisan. Ay! Pwede mo naman siyang kausapin na wag niyang gawin ganun. Kasi masama. Acting naman. Kinakabahan ako baka sabihin, kasagwat ko siya. At sabi ko, bayaran ko na lang kaya kaso ang dami. Salamat po sa inyo, ha? Kasi may mga personality types talaga na very rigid. Kailangan very strict sila na yes lang and no, good or bad. Minsan, kung tingin nila is baka kailangan niya, kung kailangan niya, tulungan ko na lang, ako na lang magbabayad. Meron din ganon para mabawasan ang kanilang guilt feelings. Para makaiwas sa shoplifting ngayong Kapaskuhan, payo ng Philippine National Police, magtalaga ng security guard at magkabit ng CCTV camera para sa karagdagang seguridad. Huwag iwanan ng kaha o pwesto ng walang otorisadong kapalit. At maging alerto sa mga customer, lalo na kung maraming tao. Mga kapuso, paalala, anuman ang sitwasyon, mali pa rin ang magnakaw. Hindi dahil season of giving, give na lang ng give kahit mali. I-report sa kinauukulan. Maging patas at huwag man lamang ng iba. Good vibes lang tayo ngayong Sabado, mga kapuso. Magandang gabi, ako si Vicky Morales. Paano kung sabihin ko sa inyo na sa totoong buhay, meron palang love story na mala hello, love, goodbye? At hello, love again? Love is sweeter the second time around. Kasi that second time around, you already had a lot of learnings. Sa tindahan ng palabok na ito sa may Commonwealth Market, ang tunay na panalo, tila hindi ang palabok, kundi ang kanyang mga suki. Dahil sa halagang 10 piso, busog ka na. Sarap ng palabok niya, hindi nagbago yung lasa. Sa isang race, ang dapat sana'y mananalo na, bigla na lang nagparaya. Nalungkot lang kami kasi Mahal na mahal kita, Joy. Nakanood na ba ang lahat nitong pinakahihintay na sequel ng 2019 blockbuster hit movie na Hello, Love, Goodbye, ang Hello, Love Again? Hindi naman siguro masamang humingi ng isa pang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Na pinagbibidahan ng box office tandem ni Catherine Bernardo Dito na naman ako. at Alden Richards. Do you want me to leave? Ang pelikula na nga, nag-hello na rin sa 1 billion pesos gross sales. Ang una at natatanging Filipino film na nakaabot nito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa totoong buhay, meron palang love story na mala hello, love, goodbye? At hello, love again? Sa post na ito sa social media, kinakiligan ng mga netizen ang pagkakahambing ng love story ni na Ethan at Joy sa kwento ng uploader na si Kim at Jaren. Pati mga lugar sa Hong Kong na pinasyalan noon ng magkasintahan hanggang sa naganap na wedding proposal, pareho raw sa mga filming location ng cast din. I know from Hello, Love, Goodbye, nakarelate na talaga ako doon ng malalim sa story. And I didn't expect na mas makaka-relate din pala ako dito sa continuation ng movie. College daw nang unang magkakilala sina Kim at Jaren. Pero imbes na love at first sight, parang hate at first fight pa raw ang nangyari, ala Joy and Ethan. Nung nakita ko po si Jaren sa school, nayabangan ako kasi yung aura ni Ethan doon is almost the same as kay Jaren. So medyo bossy, medyo mahangin. Sa tuwing magkasama ng araw sila, hindi na raw nila maiwasang magkapikunan. Pinadala kami ng school sa isang leadership conference sa Batangas. Laki ng sombrero niya. Saan ba ito pupunta? Makakala niya mag-a-abroad kami. Bakit sobrang dami pandala, tapos ako pa magbubuhat?
Pero ang kanilang samahan, unti-unting nagbago. Dahil parehas sila ng simbahang pinupuntahan at grupo ng mga kaibigan, naging malapit na rin sila. Doon namin mas nakilala yung isa't isa. Hindi namin namamalaya na tumatagal na pala ng ilang oras yung pag-uusap namin. Hanggang sa isang araw, si Jaren may pinagtapat kay Kim. Nag-confess siya sa akin na mahal niya raw ako. Kung paano sinusuporta ni Ethan noon si Joy. Ginagawa ko rin yung ginagawa ni Ethan na naghahatid sundo sa mga racket niya, inaalalayan sa mga gamit. At saan pa nga ba sila unang mag-out of the country? Kundi sa Hong Kong, kung saan nagkakilala sina Joy at Ethan. Pero ang pakay raw nila bukod sa travel ay mga bisita rin ang ina ni Kim na isang overseas Filipino worker o OFW. Welcome to Hong Kong Island! First day pa lang, may pakulo na pala siya. Ayan, nakikita niyo sa likod, photos. Yung same location where Ethan proposed to Joy, yun din yung same location na nag-propose sa akin si Jaren. Pero tulad ni na Joy at Ethan, hinila rin sila ng buhay sa magkaibang direksyon. Dahil si Jaren, planong mangibang bansa, habang si Kim gustong ituloy ang negosyo sa Pilipinas. Nung napanood ko yung scene na kinakailangan na nilang mag-let go ng isa't isa because of their different priorities, sobrang nakarelate ako at saka naiyak ako kasi wala namang may gusto ng goodbyes. At ang turning point daw ng relasyon nila ay nang maparelisa ang ama ni Jaren. Iba talaga pag nandun ka na sa point na parang pinagsakluban ka na ng mundo, na wala ka ng halos makitang pag-asa. So you want to break out of it. Andun ako sa point na yun, and that led to our break. Pagkatapos nilang maghiwalay, tuluyan din nilang pinutol ang kanilang komunikasyon. Binlock ko siya, pati halos yung mga common friends namin, family, ayoko makita. Kasi alam ko that it would really be hard for me to move on kapag meron pa ring mga traces ng ganun. That is the first time that I cried about our relationship. I'm carrying that burden for a long time. At noon na ngang panahon na pareho silang nag-move on, saka ipinalabas sa sinehan ang pelikulang Hello, Love, Goodbye. Sabi ko, okay, baka makarelate tayo dito. Yun, nanood ako mag-isa. Yun yung isang breaking point ko nung napanood ko yung movie. Para akong baliw sa sinehan na pinakamalakas yung hagulgul ko at hindi ko maitago. Kasi talagang sobrang masakit siya at sobrang lungkot ko. Hello. Hello. Love, masama ba kung hingi ako ng second chance? Sorry alam mong hindi ako nagbibigay ng second chances. Gusto kong bumalik sa dati, Joyce. Wala na si Joyce. I'm married. Eh di wag. Goodbye. Sino kaya sa kanila ang nag-first move pagkatapos ng movie? That time, I have an urge to reach out sa kanya. Nung kinonta ko siya, simple lang yung text ko sa kanya actually. Hello, can we meet? Parang ganun lang. Walang explanation. Kasi sabi ko, kung ramdam niya yung nararamdaman ko, I do not need to explain why we need to meet. Sinabi ko lang, okay, magkita tayo. Ako na yung nag-set kung saan. Nag-usap kami, we had dinner. Gusto mo ba akong umalis? Gusto mo ba akong magstay? Baka kasi iwan mo na naman ako katulad kanina eh. Akala ko kasi, ikaw si Joyce eh. Hindi ka pala si Joyce. At pinagbigyan na nga ng tadhana ang kanilang second chance dahil sina Jaren at Kim nagbalikan. Nung nag-break kami, dun ko much na-realize na kailangan ko pala siya. Mas gugustuhin ko pala na kasama ko siya na may pinagdadaanan kami kesa yung sosolohin ko lang yung problema na mag-isa lang ako.
Matapos na nga ang isang taon nang muling magkabalikan, natuloy rin ang naudlot na kasalan. At sa showing nitong Hello Love Again, magkasama na silang nanood. Sana all talaga. Love is sweeter the second time around. Kasi that second time around, you already had a lot of learnings that you will carry sa relationship ninyo. It will definitely not be the same because it's gonna be better. Sa buhay, minsan, kinakailangang pansamantalang mag-goodbye. Para ang pag-iibigan, muling mag-hello sa panghabang buhay. Game ka bang mag-ikot sa palengke, pero ang bitbit mong pera, 10 piso? 10 piso. Nako, kanina, ang nabili ko ng 10 piso, isang pirasong saging. Siguro toge. Challenging ano? Pero alam nyo ba mga kapuso, ang 10 piso nyo makakabili na ng sinasabing Best Filipino Noodle Dish? Paborito mo rin ba ang pansit? Nitong nakaraan lang kasi, tinaguri ang Best Filipino Noodle Dish ang pansit palabok ng website na Taste Atlas. Pero sa tindahan ng palabok na ito sa may Commonwealth Market, ang tunay na panalo, tila hindi ang palabok, kundi ang kanyang mga suki. Dahil sa halagang 10 piso, busog ka na. Nung nangangamon ako, hindi sapat yung kinikita ko, kaya naisip ako mag-business. Doon sa isang lugar na pinestuhan ko, walang pansit. So naisipan ko magpansit kasi dumadami yung pansit eh. Hilig na raw talaga ni Milky ang pagluluto, kaya naman ang nooy 500 piso. Isinugal niya sa negosyo. Eksperimento lang ako, ganyan, timpla-timpla, tapos parang namin ko mabango. Parang nagustuhan ng mga tao, yun, dire-diretso na. 2 dekada lang naman daw itong bumubusog sa sikmura ng mga tao. Ang dahilan sa napakamurang presyo ng kanyang paninda, simple lang daw. Dahil para kay Milky, para raw ito sa mga taong nagtitipid at on a budget. Hindi ko binago. Kasi hahanapin ng customer mo dati yung 10 pesos. At saka mas madali siyang ibenta pag nababa lang. Kahit bata, kayang bilhin. Dati pa po, bumibili pa ako doon pa po yung pwesto nila sa kabila po eh. Binabalik-balikan ko po kasi mura. Hindi po siya malabnaw, tapos sakto lang po yung yung pagkakaluto. Masarap na po, tapos affordable pa. Mula sa 2 kilong pansit noon to 2 sako na ngayon. Isa na nga sa mga parokyano niya si Justin, na high school pa lang daw, suki na ni Milky. Nakita namin yung tindahan niya, pasok na sa bulsa. Nagustuhan namin, tsaka mura, masarap. Pero hindi lang daw dahil sa sarap kaya binabalik-balikan ni Justin ang pansit ni Milky. Ito rin daw kasi ang naging panawid gutom niya. Isa siya nag-inspire sa akin o naging makasurvive ako. Simula na nag-aaral ako hanggang sa nagkatrabaho. Panawid gutom, pasok lagi sa sa budget ko. Nagtitira talaga ako ng pauwi, pamasahe, tsaka kahit pa paano na 10 piso bumibili ako. Pero alam niyo bang, minsan pala itong nagsara na ikinalungkot daw talaga ni Justin. Nung nagsara siya, nakita pa namin siya sa ibang lugar. Tapos yun, natuloyan na siya nawala nun. Nagtaka ako kasi wala na nawala yung pwesto niya. Kasabay raw kasi ng mga nagsarang negosyo noong pandemya ang tindahan niya. Pati mga lupang naipundar, kinailangan niyang ibenta. Bumili akong lupa. Siyempre, sayang eh. Andun na eh. Ang daming pera dun eh. Pero hindi nagpatalo si Milky. Dahil parang pansit, ang kanyang determinasyon never ending. Kaya naman, sa paunti-unting hakbang, ang kanyang pansitan muling nagbabalik na mas pinaandaran pa. Pwede mo ring matikman ang kanyang special puto na siya pa mismo ang gumawa sa halagang 5 piso. Perfect combo sa halagang 15 pesos. Kaya naman, hindi yan palalampasin ang ating #1 suki. Gusto ko nga sanang balikan. Lalo't ngayon nag-business na rin ako. Nag-MC driver ako eh. Lagi ko siyang gustong daanan man lang para masilip. Ano pang hinihintay mo, Justin? Tara na't puntahan yan!
Hi. Good afternoon. Kumusta? Okay lang po. Dito na po pala kayo Oo nakapwesto. nga eh. Dito ako nalipat. Ano ba yan? Gawin? Ating gawin po. Take out ba to? Kaya na po dito. Sige. Kano na po ito? 10 pesos pa rin. Hanggang ngayon. Pesos pa rin Oo. po. Oh, hindi nagbago simula Hindi. noon. Noon, hindi ko pa afford bumili ng puto kasi saktuhan lang sa budget. 10 piso lang talaga. Oh, nga, nakakamiss to. Tagal kong di nakatikim nito ulit sa luto nyo. Sarap. Hindi nagbago luto nyo, malasa pa rin. Sarap ng palabok nyo, hindi nagbago yung lasa. Pero ang mas ikinatuwa ni Milky, ang marinig na nagsilbi siyang inspirasyon sa suki. Nag-negosyo na rin po ako, nag-start ako magnegosyo. Ano negosyo mo? Pagkain din po. Lasagna naman po. Lasagna? Opo. Sarap yun Siguro dahil din sa inyo, yung nag-umpisa ako ng medyo mura lang din na paninda. Ikaw, Kapuso, anong pagkain mula noong kabataan ang minsang sumalba sa'yo? Baka sign na ito para balikan at muling matikman ang comfort food mo. Sa sport na track and field, ang mga manlalaro dapat humahataw sa bilis. Kaninong lakas kaya ang aarangkada hanggang sa finish line? Sa video na ito, ang lalaking nakaasul na nangunguna sa takbuhan, bahagyang prumeno. At tila hinikayat ang pumapangalawa sa kanya na nakasuot naman ng dilaw para mas bilisan pa at humabol. Sino kaya ang nanalo? At ano ang dahilan sa likod ng pagpaparayang ito? Sa isang race, ang dapat sana'y mananalo na, bigla na lang nagparaya? Importante raw para sa dalawang atletang sina Harvey at Abdul ang laban na ito na magsisilbi nilang qualifying game para sa mas malaking palaro. Pero sino nga ba silang dalawa sa likod ng nakaka-good vibes nilang video? Meet Abdul, ang grade 11 aspiring runner ng Maguindanao. Ang nakadilaw sa naturang video. Mapala daw si Abdul na nagmula siya sa angkan ng mga track and field athlete. Sa lahi namin, dyan po talaga yung bilis namin ng pagtakbo. Yung lolo ko po, tsaka yung mga pinsan ko, tatay ko, dati din po silang mabibilis tumakbo. Tila nasa dugo ng araw niya ang pagtakbo dahil bata pa lang, hilig na niya ito. Minsan na rin siyang nakakuha ng gold medal sa sport na ito. Pero dahil sa tagumpay ng mga kaanak niya sa ganitong larangan, hindi raw maiwasan ni Abdul na makaramdam ng pressure. Gusto ko din pong gumaya sa kanila at maging malakas na atleta. Mabuti na lang daw at nakahanap siya ng kaibigan sa sport na ito. Kahit paano, nawawala ang kanyang kaba. At ang bestie raw niya, walang iba kundi ang nakaasul sa video na si Harvey. Kapag kasama ko po siya, nagiging komportable po ako mag-training. Bago pa man ang kompetisyon, nagkakilala na raw ang dalawa dahil pareho silang atleta ng kani-kanilang eskwelahan. Magkalaban man sa larangan ng track and field, agad daw silang nagkagaanan ng loob at naging magkaibigan. Masaya po, tsaka komportable po. Lagi po kaming nag-training, tsaka ayos po kami, wala po kaming problema, tsaka nagkakaintindihan po kami sa lahat ng bagay. Pero hindi raw katulad ng kaibigan niyang si Abdul. Payak ang kinalakihang buhay ni Harvey. Malaking tulong daw ang pagiging atleta niya para makakuha ng scholarship sa eskwelahan. Hindi raw maipagkakailang mahusay siya sa pagtakbo. Sa katunayan, sa unang beses niyang lumaban sa track and field, nasungkit niya agad ang gold medal. Tuloy-tuloy ko din po ang pagiging practice para makaabot ang pangarap. Sa kabila ng pagiging atleta, iba't ibang racket pa raw ang pinapasok ni Harvey para kahit paano'y makatulong sa kanyang mga magulang. Tito ko, negosyo niya ang uling. Tapos minsan,
sumasali ako po doon para may pangbaon, pangbayad sa school. Salat man daw sa buhay, laking pasasalamat daw niya na meron siyang kaibigang nasasandalan. Si Abdul. Kapatid po, turingan namin sa isa't isa. Sobrang bait po ni Harvey. Wala po akong masabi sa kanya. Kaya naman itong nakaraang laban nila, imbes na humarurot papunta sa ikalawa niyang ginto, si Harvey mas pinili na lang daw na i-cheer ang kaibigan tungo sa deserve nitong tagumpay. Nashock po ako nung ginawa niya yun. Ang unang nakarating sa finish line, si Abdul. Masaya po dahil pinakita niya na mabuti siyang kaibigan tsaka mas pinilit niya na makasama niya ako sa susunod na laro at binigay niya sa akin yung gold. Dahil sa ginawa niyang ito, marami ang humanga sa kabutihang loob na kanyang ipinamalas. Nalungkot lang kami pero proud po kami kasi ganun klaseng kaibigan po siya. Hindi man nanalo, masaya na raw si Harvey sa nakuhang silver medal. Ang mas pinapangarap daw kasi niya, ang pareho sila ng kaibigan na mapabilang sa palarong pambansa. Na posible nilang makamit ha? Dahil ang magka-qualify raw sa division meet na gaganapin sa susunod na taon, hindi lang isa, kundi ang dalawang nanguna sa laban. Kaya naman see you next year, Abdul at Harvey! Sana po ay palarin kami po. Palarin po siya sa ibang laro para makamit niya yung pangarap niya. Bilang pasasalamat sa kaibigan, si Abdul may munting sorpresa raw para kay Harvey. Tol, narigalo ako sa'yo. Ano naman, boys? Huwag kang magbiro ba? Para sa'yo, boy. Ala. Ano to? Sapatos para sa'yo. Thank you. Thank you, tol. Wala yun. Sana palarin tayo sa susunod na laro. Wow naman, Harvey! Deserve na deserve mo! Dahil sa iyong pagiging mabuting kaibigan. Wala na ngang masasarap pa kapag sa buhay makatagpo ka ng isang kaibigan na para mo ng pamilya. Sa kwento ni na Harvey at Abdul, muli nating napatunayan na ang tunay na kaibigan, karamay mo hanggang sa finish line. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video nanyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Naway na aliw po kayo sa hatid naming mga kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Becky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.